Hello mga boss, Louie Toribio ay sa akong CAD operator. So ang gagawin natin ngayon mga boss is tuturuan ko kayo kung paano mapabilis yung paggawa nyo ng kitchen design dito sa SketchUp. So ang unang gagawin nyo is kailangan muna natin ng plugin na Profile Builder. So yung Profile Builder mga boss is meron ako. So punta lang kayo sa Facebook account ko, tapos bisitahin nyo yung profile ko doon. Tapos meron akong pinost doon na link kung paano i-install yung Profile Builder natin na plugin. Kung hindi nyo naman makita mga boss, is pwede nyo akong i-chat para ma-send ko yung file niya. So, itong Profile Builder na plugin natin is gumagana lang siya sa 2019 hanggang 2022. Kung ang version ng SketchUp 2023 is hindi pa siya pwede. So, kung okay na, meron na kayo Profile Builder na plugin, pwede na nating i-start itong ginawa kong assemble na gagamitin natin dito sa design natin ng kitchen. So, itong file na to, na assemble mga boss, is free din to. So, pwede nyo siyang i-download. Ilalagay ko yung link dito sa may baba, yung file ng ginamit natin dito sa kitchen design natin. So, wag natin patagalin pa mga boss. Simulan natin, intro muna tayo. So, bago tayo magsimula sa pag-design ng kitchen is dapat alamin muna natin yung mga standard height ng mga cabinet natin. So, meron ako ditong sample mga boss, yan. So, mas maganda siguro na pag nag-ano kayo ng height ng mga cabinet, yung standard, is mas maganda na ito na lang yung sa babae nyo na lang siya gayahin. Wag na ditong sa lalaki. Kasi ang karamihan na nagluluto is yung mga asawa din naman natin. So, bihira naman tayong magluto dito sa may kitchen. So, nakadepende na lang sa ano nyo. So, mas maganda, dito na lang kayo mag-base sa babae. So, andito naman yung height, kung ano yung standard height. So, pag ito kasi, yung mula dito sa floor nyo hanggang sa taas, pwede na itong 900 yung taas mula dito. Tapos ito yung 600 cm mula dito sa countertop nyo hanggang doon sa hanging cabinet, ang offset niya is 600 cm. Tapos yung cabinet natin, pwede natin siyang 700 to 900 cm. Yung taas ng cabinet natin. So alam na natin yung standard height ng mga cabinet natin. Tapos yung lapad ng mga cabinet na i-install natin. So, punta naman tayo dito sa may kitchen triangle. So, ito yung pwede nyo siyang pagbasean pag may nagdi-design din kayo ng kitchen. So, makikita nyo dito yung mga position ng sink, tapos gas stove, tapos yung ref natin. So, pa-triangle siya mga boss. Yan. So, kung pa-L yung ano mo, dito mo ilalagay yung sink, gas stove, tapos ref. So, andito siya. So, itong mga file na to mga boss, yung mga image na to, or yung mga pinag-usapan natin dito sa mga video na to, is isi-send ko naman sa inyo para meron din kayong copy. Pag alam nyo na to mga boss, pwede na tayong magsimula sa pag-design ng kitchen natin. So, back muna natin to. So, itong gagamitin natin file mga boss, itong mga dynamic block or assemble natin, ito yung mga ginawa ko, is pwede nyo siyang i-download. Free lang to. So, ilalagay ko dun sa link sa baba. Tapos, meron na din akong ginawa dito na mga kitchen, sa mga accessories sa kitchen, tulad ng gas stove, tapos yung hook range, tapos yung mga sink natin. So, meron akong tatlong design dito ng sink. Meron din akong tatlong design ng gas stove dito, tapos dalawa yung hanging range. So, pwede nyo siyang i-download. So, pagka na-download nyo na, is pwede na tayo magsimula dito sa SketchUp. So, sa SketchUp naman mga boss, kapag na-download nyo ng file, kailangan natin ng Profile Builder. Tapos, punta kayo dito sa yung open nyo yung Open the Assembly Dialog. So, pag open nyo, may makikita kayong ganito. Yan. Tapos, ipipindot nyo lang yung Assembly Browser. Pagka-pindot nyo, inulang nyo lang to. Tapos, mapunta kayo dito. Tapos, hanapin nyo yung dinownload nyo na galing sa akin na file. So, i-click natin itong Open Library Folder. So, kung saan nyo siya nilagay. So, ito, Final Dynamic Block. So, i-click nyo lang itong folder na to.
tapos select folder. So, mapupunta na kayo dito sa mga assembly natin. So, close mo natin to or i-drag mo natin siya dito. So, unang-una yung rename na countertop, yun, makikita nyo naman yung countertop din na rename dito. I-click nyo lang yan. So, pwede nyo siyang gamitin. So, i-click nyo lang tong build assembly. Yan. So, pwede nyo siyang i-drag na ganyan. So, next naman natin, itong cabinet frame. So, i-search nyo lang to. Yan, assembly browser. Tapos, hanapin nyo lang yung cabinet frame. So, i-click natin to. May cabinet frame ka na. Yan. Tapos, cabinet frame. So, next naman natin, so, Control-C lang natin, cabinet frame. Yan. May cabinet frame na tayo. Next is yung hanging cabinet frame. So, makikita nyo naman yung rename niya dito. Hanapin nyo lang yung hanging cabinet frame. Ayan. Hanging cabinet frame. Click nyo yan. Tapos, ito na yung hanging cabinet frame. So, next naman natin is yung ref cabinet. So, search lang natin ulit. Hanapin natin yung ref cabinet. Ito, cabinet ref. So, click natin to. Tapos, ilalagay na natin siya dito. So, pwede nyo siyang baguhin itong mga height niya. Ang gagawin nyo lang mga boss is makikita nyo to. Yan. Yan, yung height niya. Wag nyo na siyang baguhin dito, yung mga setting niya dito. So, i-drag na lang natin to para hindi kayo malito. Yan. So, itong height nyo lang yung babaguhin nyo. Kunwari, sabihin natin siya ng 2.5 or 2,500 mm yung height ng ano natin, cabinet natin. I-check nyo lang to. So, makikita nyo, nagbago yung ano natin, yung assembly natin. Pwede natin siyang i-click ulit. Makikita nyo is nagbago na siya. So, kung gusto nyo naman baguhin to, di ba maliit siya, or i-update, i-click nyo lang to. Pagka-click nyo, makikita nyo itong uncheck na to. Yan. Apply assembly attribute. So, i-click nyo lang yan para magbago yung height ng assembly natin. So, same lang din dito mga to. Yan. Pero ito kasi naka-standard na siya. Yung cabinet natin, pwede nyo siyang baguhin yung height dito. Yan. Basta wag nyo lang galawin itong mga setting na dito sa baba. Para hindi kayo malito, iganon nyo na lang siya. Yan, ito lang yung nakikita natin. So, proceed tayo. Yung door handle naman is i-search lang natin ulit. Pag ganyan mga boss, no, sasabihin niya, save current assembly, no nyo lang siya. No, para di na nyo ma-save. Tapos, text natin, cabinet, hanging cabinet, tapos yung door handle pala natin. So, yung door handle 1, i-click natin dito. Yan. So, pwede natin siyang so, ayan siya. So, makikita nyo, may handle siya. Etong door handle 1, tapos yung 2, tsaka 3, ito yun sa mga cabinet dito sa may baba. So, click lang natin dito. So, cabinet, door handle, ito, 2. So, click natin to. Yan. So, makikita nyo yung handle niya, iba din, tsaka iba din dito. So, click lang natin ulit. So, yung door handle 3, click natin dito, mula dito. So, ganito naman siya, tsura niya. So, next natin, itong door plane, plain lang naman siya, door plane. So, itong door plane, so, plain lang na door to. Yan. Door plane. Yan. Click natin siya dito. Yan. So, next naman natin yung hanging cabinet door 1. So, ito naman is ginagamit dito sa hanging cabinet natin, yung mga door natin. So, i-search lang natin. So, hanapin nyo lang yung hanging cabinet 1. So, ito siya. So, i-click lang natin siya dito. Yan. Kung gusto nyo magpakaparehas tong ano natin, yung door handle 1 natin, tsaka yung hanging cabinet door 1, ito yung tsura niya. So, makikita nyo yung handle niya is parehas sila. Yan. So, next naman natin is yung hanging cabinet 2. So, i-search lang yung hanging cabinet 2.
Ito siya. Yan. So, click natin dito. So, yan. So, makita nyo parehas sila. So, next naman natin yung hanging cabinet 3 na door natin. Ito siya. So, click lang natin dito, tsaka dito. Yan. So, yung handle niya is nasa baba na siya. Hindi na doon sa taas. So, next naman natin, yung handle natin. So, meron pa tayong mga handle dyan na design. So, ito siya. Handle 1. Tapos, yan. So, ito siya. Yung handle 1. Tapos, yung handle 2 natin. So, ito siya. Yan. Ganito siya. Tapos, yung oven cabinet natin. So, search natin ulit. Hanapin nyo yung oven cabinet. So, click lang natin to. Ito na yung oven cabinet natin. So, okay na tayo dito sa mga rename ng mga ginawa ko. So, para di lang kayo malito dito sa mga rename na ginawa ko. So, pwede na tayong mag-start. So, andito na tayo dito sa sample natin dito sa area ng kitchen natin. So, ang unang gagawin muna natin mga boss is dapat alamin muna natin yung sukat na gagawin natin sa kitchen natin. So, sa mga cabinet natin. So, sample lang natin is magla-line lang tayo dito. Mula dito hanggang siguro dito yung cabinet natin. So, hanggang dito lang siguro yung mga cabinet natin. Tapos, ito is try natin siya ng Ctrl-Z natin. So, 700. So, dito natin nilalagay yung ref natin. Okay na yan. Tapos, ito yung naman yung area ng mga cabinet natin. Mula dito hanggang dito. Yan. So, unang gagawin natin, meron kasi tayong dinatawag na mga tatlong ginagamit na sa mga materials na ginagamit sa kitchen. Ito yung ginagamit natin na modular, tapos yung mga plywood na cabinet, tapos yung aluminum. So, yung modular kasi mga boss, ito na yung ini-install nila. So, pinapabricate na nila, tapos i-install na doon sa may site mismo, yung may modular. So, try natin siya ng itsura ng modular mga boss. So, i-search lang natin. Hanapin nyo yung cabinet frame. Yan. Click natin yan. Tapos, ilalagyan na natin to. Kunwari is nasukat nyo na siya, yung pinaka-cabinet natin, itsura niya parang ganyan siya. Yan. So, nasukat nyo na dito. Tapos dito. Yan. So, ganyan. Kunwari na ganyan siya. So, tapos ito. So, yan. So, kung nasukat nyo na-equal nyo na yung ano ng cabinet nyo, pwede na natin itong ilagay, itong cabinet frame natin. So, i-click nyo lang to, yan. Build assembly, yan. Pwede nyo siyang lagyan na ganito. So, ganito yung itsura ng modular cabinet na pinapabricate na. Ganito siya, yan. So, meron siyang mga per piece kasi yung nilalagay nila, yan. Per piece na siya. Yan, hiwa-hiwalay na siya. Pwede natin siyang gamitin na ganito. So, ilalagay natin lang siya na ganyan. So, eto, pa-L naman siya. So, pwede natin siyang pa-L na ganyan. So, ayan, pa-L na ganyan. Tapos, ilalagay natin siya nandito. Tapos, meron tayong maliit na cabinet dyan. Tapos, malaki ulit. Tapos, maliit. Dito. Tapos, malaking cabinet. So, tsura na, ganyan. So, meron ka ng cabinet frame dito sa may baba. So, ang gagawin mo is lalagay mo na lang ng countertop. So, eto nga, yung rename na countertop, isa-search mo lang yung countertop. So, countertop. Yan, click mo yan. Tapos, pwede mo siyang lagyan. Dito, mula dito, dyan. So, makita mo, may countertop ka na. Yan. So, next naman natin is yung mga door opening natin. Yan. Pili lang kayo kung ano yung gusto nyong door. Yung may ganitong style or eto.
or eto. So, try natin tong door handle 3 dito sa kitchen natin, dito sa design natin. So, hanapin nyo lang yung door handle 3. Hanging cabinet, door handle 3. So, eto. Click nyo lang to. Yan. Pwede nyo siyang lagyan. So, dito, tsaka dito. Yan. I-click mo lang ulit yan. Dito. Yan. So, makikita nyo mga boss is mataas yung door cabinet natin. Kaya, kailangan natin ibababa yan. So, sukatin lang natin to kung anong sukat nitong mula dito sa may taas hanggang dito. Yan. So, makikita natin ang height nito is 800. So, makikita niyo dito sa length dito sa may baba is 800. So, kailangan natin may offset dito na 3 mm lang para makita yung pag nirender kasi natin, makikita nyo, magpapakita ko ng sample sa inyo para makita nyo lang yung sample dito. So, makikita nyo itong sample na nirender natin is meron siyang gap dito. Yan. So, may mga gap yan. Para pag nirender natin, parang may yung itsura ng door natin ay yung mga door natin sa cabinet is kita. Yan. Para kita siya. So, kaya ang ginawa natin is nag-space ako dun ng 3 mm. So, makikita nyo may 3 mm na space dito. So, dito sa taas, may space din sana dito. So, ang gawin nyo dyan para ma-update siya is i-click nyo lang to. Yan. Pagka-click nyo, so 800 yung height natin, gawin lang natin siya ng 797 yung height natin. So, i-check nyo lang siya. Pag na-check nyo na ito, is pwede na natin siyang i-update to. So, i-click nyo lang siya, select nyo lang yung i-update nyo, check nyo to, yan. Makikita nyo is bumaba na siya. So, pwede na natin siyang ituloy ulit yung mga door natin. So, click lang natin to. Click. Tapos, click. Tapos, click. Yan. So, lalagyan lang natin lahat. Yan, dito. Dito, tsaka dito. Yan. Itong sa gilid, pwede natin siyang gawin na paganyan. Yan, opening niya. Yan. Tapos dito, mula dito, yan. Yan. So, ilalagay mo lang. Dito sa pinaka-center, mula dito, tsaka dito. Yan. So, makikita nyo is nakagawa na tayo ng door ng cabinet natin. So next naman natin is, kunwari, lalagyan natin ng mga 3 cabinet dito. So, ang gawin nyo lang, isukatin nyo lang to mula dito, yan, hanggang sa baba. Yan. So, sukatin natin dito, mula dito. Yan. So, hindi siya nasukat dito, mula sa taas. Yan. Tapos, i-divide lang natin, depende sa inyo kung ilan yung ilalagay yung cabinet dito sa area na to. So, i-click nyo lang tong line, right-click, tapos divide. Yan. Tapos, try natin siyang 3 lang. Yan. So, meron na tayong 3 dito sa 2, 3. Isa, 2, 3 cabinet ang lalagay natin. So, gagamit tayo ng rename natin yung plane. So, yung door plane lang. So, lalagay natin siya ng door plane. Or di kaya, eto pa din pala. Yung gagamitin nating design. So, kiklik lang natin to. Yan. Tapos, ilalagay lang natin ulit dito. Tapos, yan. So, makikita nyo is mataas yung ano natin. Yung door natin, di ba? So, 3 partition kasi yan. So, ang gagawin muna natin is o-offset lang natin ng tag 3 mm dito. 3. Yan. Tapos, 3. Tapos, dito sa taas, lalagyan din natin ng offset. So, ilalagay lang natin dyan.
Okay na yan. Tapos, i-ano nyo lang yung sukat niya kung ano yung sukat dito. Mula dito. So, ang sukat niya, mula dito is 264. So, makikita nyo dito, yung sukat niya, 264. So, ang ilalagay natin dito is 264 din. Tapos, i-check natin. Tapos, pwede natin siyang lagyan ulit. Click nyo lang to, yung build assembly. Pwede nyo siyang lagyan. So, malalagyan nyo na siya. Tapos, dito, yan. Tapos, dito. So, yan. So, okay na siya. Meron na kayong cabinet na yung nabubuksan na pag ganito. Ito kasi is mga, pwede natin lagyan ng mga condiments dito. Yan. Tapos, i-delete na natin yung mga ginawa nating mga sukat. Yan. So, next naman natin is ilalagay natin yung sink natin dito, gas stove, tapos yung ref. So, wala pa tayo dito ng cabinet ng ref natin. So, in-flex na natin dito. So, mamaya natin ilalagay yung ref cabinet natin. So, maglalagay muna tayo ng sink tapos yung gas stove. So, ang paglalagay naman dun mga boss is punta kayo dito. So, meron na kayong makikita ditong component. So, sa component, i-check nyo tong component, tong arrow na to, para bumaba. Ito na yung setting ng component natin. So, i-click nyo lang tong details. Yan. Tapos, open or create local collection. I-click nyo lang yan. Hanapin nyo yung folder natin ng kitchen. So, punta tayo dito. Dito ko nilagay. Yan. Sa kitchen. So, final dynamic block or kitchen. Yan. So, may kitchen. Tapos, i-click nyo lang tong kitchen. Tapos, select. So, makikita nyo na import na yung mga sink natin dito, gas stove, tapos yung mga yung hood range natin. So, pili lang kayo kung ano yung ilalagay yung sink dito. So, try natin tong sink model 1. So, i-click lang natin yan. Tapos, ilalagay nyo lang dito. Ilalapat nyo lang dito sa countertop nyo. Tapos, ganyan. So, nakalapat na siya na ganyan. So, ang problema lang natin dito is yung pangbutas natin. So, madali lang naman or wala kayong plug-in mga boss, pwede nyo siyang i-double click tong countertop natin. Double click nyo lang. Tapos, double click hanggang ma-edit nyo siya. Yan. So, makikita nyo is na-edit ko na siya. So, ito is makikita natin, i-extend lang natin to mula dito. Yan. Na-extend na siya. Tapos, bubutasan na lang natin to. So, mag-create lang kayo ng rectangle. Yan. Pagka-create nyo, is butasan nyo siya pababa. Yan. Makita nyo is may butas na siya. So, idadrag nyo na lang to papunta dito. Yan. Papunta dyan. Tapos, eto din. Idrag natin papunta dito. Idrag natin siya dito. Tapos, ano pa yung idadrag natin? So, kapag okay na, na-drag nyo na siya mga boss, eto, drag natin siya ng konti. Yan, drag natin siya dito. Yan. Kapag na-drag nyo siya, pwede nyo siyang i-escape. Escape nyo lang sa keyboard nyo. So, yan, may sink na tayo. So, next naman natin, lalagyan natin ng gas stove dito. So, hanapin nyo lang yung model natin dito na gas stove. Try natin tong gas stove 1. So, click lang natin to. Pwede natin siyang ilapat dito. Yan. Tapos, pwede natin siyang i-rotate. So, i-rotate ko lang. Yan. Tapos, pwede siyang i-move. So, ilalagay lang natin siya dito. Banda. Yan. So, okay na siya. So, ganyan. May gas stove ka na. So, ganito lang yung paggawa ng kitchen cabinet. So, ito is yung part 1 pa lang natin. So, medyo matagal kasi yung video natin. So, at least, medyo na ano na yung part 1 natin. So, pwede nyo siyang lagyan ng materials. So, punta kayo sa materials nyo. Yan. So, materials, pwede nyo siyang lagyan ng materials. Yan.
pwede nyo siyang palitan. So, kunwari, wood. Yan. Try natin siyang palitan itong ng wood. So, clear lang natin. Tapos, yan. Napapalitan siya mga boss. Yan. Click, tapos click, tapos click nyo. Tapos yan. Tapos yan. So, okay na yung cabinet natin. So, ito pa lang yung part 1 natin. So, meron pa tayo dito sa hanging cabinet. Yan. So, ituturo ko din sa inyo. So, medyo matagal kasi yung oras natin. Medyo yung lalamunan ko is medyo magana siya mga boss, no? So, baka na bukas is i-upload natin ulit yung part 2 natin. So, hanggang dito na lang mga boss. Abang na lang kayo sa part 2 natin dito sa design ng kitchen cabinet natin. Pwede nyo siyang i-download tong mga assemble natin para pwede nyo siyang pagpraktisan. Pero i-explain ko pa din lahat hanggang mabuo natin tong kitchen natin. Kasi itong kitchen na gagawin natin ngayon, ito din yung gagamitin natin sa paggawa natin ng rendering sa Enscape. So hanggang dito na lang ulit mga boss. Kita ulit tayo dun sa part 2 natin dito sa kitchen design natin. So hanggang sa muli, paalam na.